Magandang gabi mga kababayan. Kararating lang namin ng anak ko mula sa galing doon sa Mall of Asia sa MUA, kung saan doon ginanap ang utiking ceremony sa mga bagong teacher, mga kaibigan, yung pumasa sa ginawang teachers board examination noong September 11, kung saan inilabas ang resulta itong nakalipas nga December 2025, napakagandang pasok ng year 2026 sa mga magulang at saka sa mga kabataang nagtagumpay sa kanilang pag-aaral, naipasa nila ang board exam, Ngayon isang ganap na silang teacher, isang license na sila, full-fledged professional talaga sila, mga kaibigan, teacher, lisensyadong teacher na sila. At kanina nakita ko napakasaya ng mga guest, yung mga magulang kasama ang kanilang mga anak, mga bagong teacher, kasama na rin ang anak ko doon, kaya napasama ako dito sa mga kaibigan, sa oathing ceremony. Ito banda sa likuran nito, mga guest na to, yung mga magulang. Yung banda doon sa harapan, ayon ang mga bagong teacher. Mayroong iba sa kanila nagtuturo na rin, pero habang naghintay sa board exam. Mayroon din sa kanila pang ilang take na to, sa wakas na ipasa din. At saka yung mga kabataang hindi pa pinalad, huwag kayong mawalaan ng pag-asa, take uli habang may pagkakataon kayong mag-exam uli, may pag-asa pa kayo makapasa. Malay nyo sa susunod nga taon, kayo na naman ang makapunta dito sa binyo, dito sa SMX Convention Center ng Mall of Asia. Napakaraming tao, pati mahirap pag-aakyat. Paglabas namin kanina, napakahirap, napapagod din talaga ako dahil siksikan, pahirapan ang paglabas, ang siksikan ang pila sa escalator. Hirap na hirap ang mga security guard sa convention center nga i-assess ang mga tao. Volume talaga ang mga tao, saka napakarami. Congrats sa mga tulad kong magulang nakapasa ang inyong mga anak sa board exam, tagumpay sila sa kanilang pag-aaral, at nakita natin, hindi nasayang ang ating pagsisikap pagpaaral sa ating mga anak. Obligasyon natin yon, mga kaibigan, kapwa ko magulang, obligasyon natin. Ang ating obligasyon sa ating mga anak ay pag-aralin sila, itaguyod sila makapagtapos upang hindi nila maranasan kung ano man ang ating dinaranas nga kahirapan. Yun lang naman ang ating hangad, sa hindi nila maranasan ang ating naranasan. Kaya para sa mga kabataan na mayroon kayong mga magulang na talagang nagsisikap kahit sa kahirapan sa ating ngayon, ang mga magulang nagsikap talaga upang makapag-aral ang mga anak. Huwag niyong sayangin ang oportunidad, Huwag niyong sayangin ang pagsisikap na inyong mga magulang pag-aralin kayo. Seryosohin niyo ang pag-aral, para sa inyo 'yan. At sa ating mga magulang, ang ating obligasyon sa ating mga anak, mapag-aral sila, mapagtapos sila para sa kanilang kinabukasan. Hindi natin sila pinag-aral para gawin nating investment, mga kaibigan, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa ko magulang, Obligasyon natin pag-aralin ang ating mga anak para sa kanilang kinabukasan. Hindi para gawin natin silang pagkapirahan, kung may magbibigay ang ating mga anak ng kusang loob, magpasalamat tayo, matutuwa tayo, dahil nakakatulong sa hirap ng buhay. Pero wag naman nating obligahin na sila ang magtaguyod sa ating pamilya, mga kababayan.
no? Kasi mayroon din kasing ibang mga kabataan, no, parang nagiging obligasyon na nila ang kanilang pamilya. Kaya mga kababayan, ulitin ko, congrats sa inyong lahat at sa ating mga kabataan na nakapagtapos at naipasa pa ang board exam. Congratulations sa inyong lahat at sana marami pang mga kabataan sa sunod taon na magtagumpay sa pag-aaral, no? Pakinggan natin mga kababayan itong naganap nga kanina, taking ceremony for the new teachers of the Philippines. Marami-rami ito sila mga kababayan. Sa natandaan ko sa sinabi ng speaker kanina, parang 13,000 mahigit mga kababayan ang nag-take ng board. Di ko lang kung sa NCR lang 'yon, no, o sa buong Pilipinas. Pero parang NCR lata mga kababayan, 19,000, pero ang maganda ang ang pumasa is 9,000 mahigit. No, munti ka na talaga mga kababayan. Maganda ang resulta. Kasi sa 13,000 nga nag-take ng board exam, NCR lang yata 'yon, mga hindi accurate itong ko mga kababayan, ha. Pati yung butal di ko na binabanggit. 'Yun lang sa 13,000 ang pumasa sa mga examiner is 9,000 mahigit mga kababayan. Kunti lang ang hindi pinalad, no? Maganda nga sana kung walang maiwan Tapos mga kababayan, kasi halo-halo na 'yon, yung mga teacher may mga secondary education, no? Yung sa elementary education, sa narinig ko is ang nag-take para sa elementary education mga kababayan. Kasama na anak ko doon sa elementary education is 4,000 mahigit. Ang pumasa is 2,000. No, nadagdagan ang mga elementary teacher ng 2,000. For the NCR yun yata mga kababayan, ha. Tapos yung mayroon pang mga mga kabayan, mga secondary. Marami din. At pakinggan natin mga kababayan ito naganap nga kanina sa loob ng convention center ng SMX sa Mall of Asia mga kababayan. The awards of your pupils. What else? Of course, the most valuable reward, aside from 20,000 a month, mas mataas na ngayon. Mas mataas na dagdagan nila. May mga honorarium pa. Meron tayong pocket money para sa mga teaching aids and devices. Nung panahon namin, chalk at saka eraser lang. Pero ngayon, marami na amenities. But, much more than that, hindi magbibilang ay the unconditional love of your pupils and your students. Hindi ninyo mararamdaman yung pagmamahal nila habang sila ay nasa ilalim ng inyong pagtuturo. Subalit pagka tapos nilang mag-graduate at magkita kayo, you see in their eyes the joy, the gratitude, the initiative of their heart to embrace you. Maski nagdagsak ninyo sila sa some of the subjects. They will even thank you for that because then it became a lesson for them to go ahead and face the challenges of life. So you, the new professional teachers of 2026, are about to receive the reward of the combination of your years of study, sacrifice, trials, and tribulations. The dawn of a new day has arrived. A new day of responsibilities and exciting possibilities. Your oath taking today is
just the beginning of your profession. The professional identification card that you will soon receive, courtesy of Director Ronald Watson, is not your permanent property. It expires after 3 years, and you should renew so that you can continue practicing the profession. It is the ardent hope of the regular government to the high standards of practice in the teaching profession. And so, in the presence of your witnesses, notice that the members of the Board for Professional Teachers, Dr. Pasim Sido and Dr. Paralume Gibon, the NCR Director, Mr. Ronald Watson, the two stalwart of the PACTE, our national organization, Dr. Elmer De Leon and Dr. Your parents, your friends, they are your witnesses. This today perhaps is the first and only time that you will promise to follow and observe the rules of a profession. Unless, of course, you decide to add another profession to your name. But that will not be for everyone. But since this is going to be your first and probably the last, please do it very seriously. And if you don't intend to follow, you still have a few minutes to back out. So you realize how serious is the profession you are about to enter. So therefore, realizing the challenges of our profession, please stand to recite your oath. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Of region, state your region. Hereby solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the